The announcements, pronouncement of the host do not reflect nor represent the station. As a paid block time, B927 FM is not a participant of this foregoing program. Please be advised. Mayon yun kita na atong saulog ang atong pag-opening sa Bohol Olympics 2026. Kaning atong gihimo na kalihukan, usa kini ka programa isip suporta sa mga kabatanunan. Tungod gining plataporma nato sa Olympics, mas daghan kitang nakit-an nga mga atleta karon nga dili lamang atlet nga morepresentar sila mga lungsod, kundi morepresentar sa atong probinsya ining abot sa mga higher competitions nato under the Philippine Sports Commission. And every year, aduna gitay mga batanon na mo rise above the challenge to represent proudly our province and to become not just only a provincial athlete, but also to become nationally awarded athletes. Pagpakita lamang kini nga padayon nga kalampusan sa atong grassroots sports development program sa atong mga kalungsuran o Provincial Youth Development Office o karong tuiga mas palapdan pa nato kini pinaagi sa mga kalihukan sama sa Bohol Olympics. Si Bob Aris, basta makadumog siya o kayuhan para sa mga kapatanunan, walang pagduhan-duhan, suportado kayo ni Bob. O nang daghan na kayo ng achievements sa youth development tungod sa pagsuporta sa atong mamahan sa probinsya sa Bohol. Out in one and only, Governor Aris Obetado. Papaga na to si Bob Aris. Kani sa tanan nabuhat ni tungod sa pagtambayayong, pagtinabangay sa tanan ng mga stakeholders nato sa atong probinsya. Mga pasalamatan nato always ang akong boss sa provincial government. Mo kini siya ang insulti nako nga dyan paningkamuti ng sports development nato sa atong probinsya, inclusive, holistic, institutional ug smart. Ug tungod pud niya mas bindako karon ang atong Olympics. Ug tungod pud ani niya ang pangalan sa Bohol wala na lang giila sa atong rehiyon, giila na sa dili sa atong nasod o gawas sa nasod sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, our strongest champion sa atong sports, si Governor Aris Obetado. May the 2026 Bohol Olympics be a tremendous success this year, and may the next generation of champions emerge from the courts, fields, and venues where this competition will be held. Good luck and congratulations in advance. Isip inyong alagad sa Kapitolyo, akong dakong garbo na maoy mubukas sa atong Bohol Olympics. I formally declare the 2026 Bohol Olympics open. Daghang salamat o sa kanunay, Abante Bohol. Unas tanan, malimayon yun kita na atong saulog ang atong aniya ta karon sa Buatek, Ubay Bohol, tungod kay niya gihimo ang mga fiberglass boat no na ato ipanghatag sa ato mga kaigsunan na asosasyon sa mga mangingisda. Tubag ni sa Capitol Report sa mga higala kay adlaw naman sa kita karon nga Biyernes. Kining tulumanon the Capitol Report sa tud sa maintinguha ug kabubuton sa gagamhanan sa lalawigan sa Bohol paginaagi ni Governor Enrico Aristotol Obetado, Vice Governor Nick Besas o DYTR 1116 911 FM sa DYZT 103.1 Radio Bandera 90.3 DYMA Teleradio 100.9 FM 911 Balita FM B92.7 FM Hot FM 90.3 o DYKC 675. Madungog o mabati usab kita sa DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.1, Ultimate Radio og Cebu FM 90.3. Ang atong episode karong buntaga palarong pambansa
driving Bohol youth empowerment. So, ang The Capitol Reports, uban sa itong mga kauban sa media, magpalanog karong buntaga, nining adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 5, dinhi sa tuang ceremonial hall. Kining maong episode mag-highlight sa Bohol achievements sa palarong pambansa nga nagahatag og tumang kamahinungdanon og pagpamatuod alang sa malungtaron nga investments sa lalawigan sa Bohol sa grassroots sports development o youth empowerment. Highlighting these national milestones validates the strategic collaborations between the provincial government of Bohol and DepEd Bohol, providing that targeted institutional funding yields elite competitive excellence. Archiving and celebrating these triumphs build immense civic pride, elevate Bohol's profile on the national stage, and directly strengthens the province's long-term framework to become a premier sports, tourism, and community-based development hub. Ang atong mga guest speakers karon naglangkob sa head sa Provincial Youth Development Office, si Sir John Mitudyo Maraginot Jr. Usab uban ato karon si Cristina Concepcion Villano, Calapi National High School. Duha ka gold medalist ni siya no, sa chess, blitz, and chess standard. Si Jul Ayan Canyalita, Tabuan National High School, Garcia Hernandez. Athletic niya duha ka gold ang naangkon ani. Sa 3,000 meter sa mani duwa ani sa new palaro record na ni no, duwa ani steep sa ni pagkuan na ning duwa karon kuno kadungog ani. Unya niya po si Casey May Gamayon sa Mayor Pablo Lee Memorial High School sa lungsod sa Valencia, gold medalist, Arnes Secondary Girls Pin Weight Category. Gwen Diaz sa Mater Dei College sa lungsod sa Tubigon, gold medalist po ni sa athletic, high jump secondary girls. Si Dr. Juan Torrigosa, Division Sports Officer, DepEd Bohol Division, o si Dr. Faye Luares, Schools Division Superintendent, DepEd Bohol Divisions. So ang itong mga kauban sa media, nianaw sab andam na, o nga itong mga guest, atong hatagag kahigayunan, nga mupaila silang kaugalingon, o aduna sila opening statement o introduction. Atong unahon na to si Sir John Maraginot. Sir? Maing buntag ka natong tanan, especially sa atong mga suking tigpaminaw ug tigtanaw sa atong The Capitol Reports. Karong buntaga, malipayon ta nga atong i-highlight na pod ang another accomplishment on the part of the provincial government of Bohol ug kanato mga bulanon ug mao kini ang malampuson nga partisipasyon sa atong delegasyon nga pinangunahan sa atong DepEd Bohol nga dito gihimo sa pararong pambansa sa Agusan del Sur. Malipayon ta tungod kay uban kanato dinhi nga panel ang ato ang mga youth champion sa atong mga sports. Pag ato pong champion sa DepEd Bohol si Sir John Torrigosa, manginaota nga karong buntaga i-share nato unsa ang atong magipanghimo nga mga strategies and at the same time unsa ang atong direction further to invest sa atong sports development sa ating probinsya para mas daghan pa ta mga batan-on nga ma-inspire og tinuod nga moabante. Okay, salamat kayo Sir John Maraginot. Arita ni na ba si Dr. Luares? Wala no. Okay, arita ni Dr. Torrigosa sa division sa DepEd Bohol. Doctor? May buntag sa tanan. Daghang salamat sa opportunity for having this Capitol's report. On behalf of our schools division superintendent, kami mapasalamaton sa atong provincial government headed by Honorable Aris Amintado, represented by Sir John Maraginot. The Boholano people supported the sports program for the Bohol youth. So, dako kayong pasalamat ninyo because without you, the support, full support from the different stakeholders, so with this achievement that we have, dili gini makabuot sa atong mga atleta ng Bolanan. Daghang salamat. Okay, salamat kayo Doctor. Arita ni Cristina Concepcion Villano. Mayong buntag, I am Cristina Concepcion Arbelano from Calape National High School and I am gold medalist
Balarong Pambansa, and Chess Secondary Girls. Okay, salamat kayo si Joel Ayan Kanyalita. May buntag sa tanan. Ako din si Julayan G. Kanyalita from Tabuan National High School. Gold medalist, 3,000 steeple chase and 5,000 meter run, and palaro record holder. Si Gwen Diaz sa Mater Dei College. I'm Buntag Tanan. I'm Gwenis Diaz from Mater Dei College from Tubicon, Bohol. I'm gold medalist in high jump athletics, secondary girls. Okay, so salamat kayo sa itong mga guest karong buntaga. Arita sa itong mga kauban sa media nga mo pasupot og sa kapangutana niya aduna po i-follow up mga pangutana nga may kalambigitan sa nauna niyang gipasupot nga pangutana. Atong unahon si Bro Adrian Sarong nga mo pasupot sa iyahang mga pangutana. Pagasunda ni Bob Goodman. Hello, good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM DYMA. Di lang siguro kung magtaas ang pangutana, no? Sa ato ang mga delegates gikan sa probinsya sa Bohol athletes, congratulations, no? Dako kayo ni og dungog sa ato nga probinsya, ingon man sa ato ang panggaman ng provincial, no, nga nagbunga ang sakripisyo sa tanan. Ari lang ko ni Jul Ayan, microphone palihog bi, kabaw ba ni mo tubag? Juan Gaher. Ang galing mo. Ang galing mo? Juan Gaher. Thank you, congratulations. Okay, so arita ni Bob Goodman. Juan Duero po ni siguro. Recent palaro, of course, nakita ba nato so far? Sir John, Maraginot. John po din. Sorry. Anyways, pwede rin makatubag ang DepEd. Okay? Then, after, sa second pangutana na ako. Lahi yun sa amu ay. Di na kung... Okay, recent palaro, Sige, kita nakita to. ba natin so far kung asa yung Galing mo. I need to Igsuo mo ang tada next. Para Aside from mo ang tada si next. Kanyaleta, Aside from proven naman na siya. si Kanyaleta, The other one and proven this naman one. na siya. So, napabatay mga weak side na nakita nato over napabatay time. mga weak Na side need to improve more for the next palaro. Thank you, Sir John. Thank you, Sir Bob Goodman. Sige, tungaon na namong duha ni Sir John. Kay duha pa mi kabuk John diri ang pagtubag sa pangutana. Siguro ang akong focus lang is asa natakaron in terms of our sports development thrust, and then asa nag-mirror karon si provincial government of Bolog, si DepEd. Straight to the point. Nag-mirror na gyud ang performance ni PYDO as the lead office of the provincial government for sports, and then sa DepEd. Kang mga golds nato sa provincial government, mausad karon ang mga golds nga nakuha ni Department of Education. In other words, nag-uban na gyud ang duha. So meaning ani na to makitaan nga nag-complement na gyud ang provincial government og DepEd Bohol. Yes, and that only manifests the strong partnership between the provincial government and DepEd. Nga wala na gyud ta bisan pag bingon sila kung taga Bohol, ija-ija, ako-ako. But dinhi sa atong probinsya, wala tay ija-ija, ako-ako. Basta bulanon, magkahiusa. So karon kani si Jul Aya nato sa swimming, sa athletics, si Christina nato sa chess, si Gwen nato sa athletics, and then si IC nato sa Arnis. Mo po ni ang mga sports nato sa Batang Pinoy last year nga nakakuha po ta og gold. So how about those other sports na represent na to recently? Natay boxing. How does it fare? How does it fare? More or less, the same gihapon nga mga bata ang mingshine nato. Plus, si Gwen, mas extend pagit siya karon sa atong palarong pambansa. Lahi lang yun siguro no, ang environment, sir, no? Sa DepEd o sa Batang Pinoy. But nevertheless, kung atong training mag-complement, ang atong opportunities sa obos mag-complement kay karon na po'y centralized training agimo which si Sir John na ang mo emphasize ana niya. Nag-mirror na pod karon si DepEd sa unsa pod ang mga strategies ng provincial government, and then we share expertise,
we share resources rather than mingon mga exclusive ang bata lang for DepEd or provincial government. So unsa ka bata ang nani provincial government mo po nang represent karon nato pon sa DepEd kay at the end of the day ang mga bata nato nay lungsod mubalik po og eskwelahan kay mga estudyante man pod ni sila. Okay. So, Siguro sa katong strategy kung unsa ang mga next wala ba tayong steps. identify ng mga weakness sports na need to... Si Sir John karon na mo Okay, tawagan Sir ako John. palaro. Good morning, sir. As what Sir Jan said, that if we talk about the partnership, na nagyod, ngayon kung honestly, without the full support coming from the provincial government, dili gini mahitabo ning achievement sa ato ang mga bata sa palarong pambansa. Talking about palarong pambansa, taas ni gisi kay nga level where in fact we have a preparation of 30 days centralized training fully funded by the provincial government. And we thought that mingon tag klaro na gini daghan kita kayo og mita powerhouse na ta, but mingon tag ang ato ang paningkamot di ra day pod ilaha ato 30 days, but siguro ang ilaha mingon tag karaga is 2 months 60 days. So ingon ana siya ka competitive in terms sa palarong pambansa. Kinasasan na baya through all the regions as well as the NAS na pay National Sports Academy the NSA. Ang ato lang nakita, we have some sports event that need nga to i-focus. Well, in fact, because of the program of our provincial government, the partnership, nga ipahuman atong mga coaches, mga trainers, nga mo train dito, natay mga side nga need good development. In fact, especially mga tag-wrestling, we have 7 athletes. Unya, mingon gid ko, honestly, during the training, kuwang kita og mo train. I didn't know how mga coaches, kuwang gid niya. Of which, mingon gid akong ihangyo sa atong provincial, as much as possible, we can hire on that. Kay nga naman, sayang ba, out of 7 athletes which is individual, walay usa na kamidal, although they may abot og quarterfinals. Kay it's not easy to achieve encuentro ninyo is car. Ilaha ba ng mga car, ilaha na katong sa Baguio. So ilaha na diha. Lisod kayo. Muna nga, ang atong mga, although we have the accredited coaches, but dili gyud nga mingon taas to kada bitang facility kuwang pupunta. So with that, naagi part nga need to be developed, need a full support, So as well as the swimming. Kay sayang pa, although ang swimming may deliver siya og medals karon with 5 medals, 4 silver and 1 bronze, pero wala gid siya ko gold. In fact, they are buying for silver, pero ang nahitabo malagi to, mingos lang gitikasan, wala na yung tikas kay that's part of the game. Nga in fact nga dili ba na mingon pareha anang measurable. So ingon ana siya. Muna nga again, nagkukuha pasalamat sa atong provincial government sa tanan nga misuporta, nagpray during the activity. Daghang salamat. Okay, according to you, kulang tayo sa coaches and facilities. Balik ko kay Sir Jan. Sir Jan, any plans about this one? Coaches and facilities lack. Yes, ang atong programming, mga good sir, is that mo invest kita kung tan-aw na to, nagi-winning chance ang sport.
Mabita nang out of the 50 nga nationally listed nga mga sports competitions nga sanction sa Philippine Sports Commission, pili lang kita og 20 nga mo nagitawag na to nga focus institutional sports. Kitanaw na to nay dakong possibility nga aduna tay mga posibleng mga bata nga modaog. Ang first ginato nga gibuhat is we first establish kung number 1 aduna ba tay coach nga pwedeng mo train, and then ang coach accredited ba sa PSC, and then ang coach aduna by track record nga nindot mo train kay sa training magitanan magsugot, and then secondly facilities, and then third ana na to tanawon karon kung unsa nga posible nga mga lungsod tam pwede mo recruit kay grassroots sa man nga atong focus karon mo na nga katong gisulti nato atong 3 TCRs ago nga we are adopting a one sport one town policy. So ang wrestling karon sir gitan-aw nato as one of our niche. So muna po na isunod nato nga lihokon. Just like what we did in 2023, gitan-aw nato ang 5 sa lang out of the 20, 5 kabok nga mga sports ang gitan-aw nato nga we are really performing well. Muna siya karon athletics, weightlifting, boxing, chess ug arnis. So karon kay na naman ning 5, move na pod mi sa next of sequence na pod of sports events. Kato na pong remaining na pod nga 15. And then si Wushu na appeal na, si wrestling will be musunod si wrestling tungod kay again strategic man gud ang tan-aw na mo ni DepEd. Ga-focus mi karon sa mga sports nga adunay daghang categories para ang possibility of getting getting medal counts mas higher side. So muna karon maglingkod na pumibalik ani sa DepEd. This is how we actually engage one another. We always have series of consultations and then we try to jive in terms of the priorities para kung unsa pod ang direction ni PYDO o the provincial government ato sad si DepEd in terms of their priorities. Kamo na ginato nakit-an manggod kung mag-uban gyud si DepEd o ang provincial government mas daghan kita og mapudos nga mga medalist nga mga bata. Okay, salamat kayo. Next, i-reserve na lang po na. Thank you. Arita sa sunod nga mangutana ato day pahibaw nga niya na nga abot si Casey May Gamayon. Si Casey ba na? Si Casey. Oh. Okay. Sa gold medalist ni sa Arnes Secondary Girls spin weight category. Mosunod nga mangutana mao si Donde Delfino pagkasunda ni Lolo Itutas. Niausa po pa nato si Bruce Zabala, si Municipal Councilor Sin Gingging o si Hughes Tulop. Okay, good morning. Perform well. Then, may resulta sa paghimog new palaro record. And then, in your own opinion, I know you receive a lot of support. But, unsa pa nga mga support kaha ang gikinahanglan sa mga atletang bul-anon aron mas mo improve pa, mas mo daghan pa ang susama nimo nga naka-produce og new palaro record. Kanang disiplina ra sa kagalingan o always positive mindset pagpadong sa duwa gid. Disiplina o positive nga okay. So mao na angay nga kuanon sa mga atleta no dili kay mag-negative paduong pag nimuaway mingupil di sukuron kasi di na juga mo daog. Arita ni Sir Luloy Tutas. Padayon ko muna paminaw mga higala sa atong tulumanon, the Capitol Reports. Dagan salamat Sir Atoy, may buntag sa tanan. Sir Jan, din sa DepEd Division, may buntag. Sa mga naminaw sab, may buntag akong pagsubli. Diri ko mangutana ni Casey May Gamayon sa Arnes Events. Casey, kini bang imong gipili nga paugnat sa kusog? Nanukad ba ni sa imong pagkabata nga mo'y imong gidamgo? O diha na ni mong tunga sa dihang misugod ka sa pagbansay? Palihog. Kani sukad ni pag-elementary ra na ho.
Ja, naundang ra kay nibalan kog athletics. Ja, pag nibalik na po ko pag high school. Kinsa og unsa o kinsa sila nga gihimo nimo nga padasig o inspirasyon sa maong bangga. Duha lang ang hinganli. Ginoo ug ang pamilya. Ginoo og pamilya. Labi na sa papa og si mama. Sir Jan, palihog ko ining akong pangutana. Sa bansay-bansay, sa engkwentro, sa mga paugnat sa kusog o palarong bansa, labing ulahi. Nagkalain-lain ba ang hangyo sa paugnat sa kusog sa ilang gigamit o gitumar yanong pagkalitok sa food supplement? Mahimo ba, tugutan ba sa grupo nga ang usa mo ingon nga kari ako, o nagkahiusa, gumikan kay gikaisahan sa mga coaches o sa mga trainers? Palihog. Sir, ang patubagon lang nako, sir, si Sir John Torregosa sa DepEd, since siya directly ang supervise gid sa ato ang mga coaches and trainers for the centralized training o pag-supervise pod mismo sa ato mga teams pag-abot na dito sa Agusan del Sur. Palihog. Mag-isgot tag mga food supplement, pagkaon, parihar gid sila tanan. There's no such thing as different. So, unsay gikaon sa usa, mao ra po gikaon sa, unless kung naa kay mga pres ka ng gidili nga pagkaon, labi na mingon tag mga imam, katong mga namatay mga atleta nga from the other nga kuan nga Muslim, unya katong mga tinuan nga dili mo ka og isda nga way himbis, ingon ana siya og karne. So, parihar gid tanan. In fact, kana may food supplement wala man na gibawal man na siya sa atong mga atleta. It's just purely water, it's just purely og naipokari, that's only maura na siya gi-provide. But in fact, the SDO Bohol, ang atong Department of Education, with the full support ihapon sa ato ang provincial government nga we have the augmentation of the food kay dili baya lalim during ang sitwasyon dito. The travel is mugikan sila og mamata sila alas 3, mugi kag alas 4, muuli og alas 10 sa gabi or alas 11 sa gabi because of the distance from the playing venue and billeting quarter. So with that, mingon ta, if we talk about the food, okay, pero why problema yun ang mga pagkaon girigihatag sa atong sa region niya. The same tanan niya, nga to apong division itself, na augmentation nga pagkaon para sa atong mga atletang bulanon. Which police support, ana siya funded also from the provincial government. Ingon ana siya. Og mayon kag food supplement, still the same, wala na yun nga, kini imong gikaon gawas ni adtong mga weight category nga nanginahanglan og, for example, katong ato ang mga wushu, di man to pwede og palabig daghag kaon, so ang ilaha regulated ang kaon just to make sure to maintain their weight, pero as to gipang take nila parihar gid tanan, mingon tag it is a balanced diet. Kay namatay mga dietitian, we have health personnels nga nagmonitor sa mga ilang pagkaon, sir. Salamat. Palagman ako duty, sir. Gamay lang. Kadto food supplement. Dabi ko ng usa ka player, wapil sa event, kusgan kung mais ang kanon, unya ang naandan humay. Pangutan na, sir, kanando ka humay mais, tugutan ba sila? Ug moingon nga, kusgan ko kung mais, hinay ko kung humay. Sa ato during sa atong training, because we have our training for the centralized, although it's just only one, wala nang nagisgot og mais, ang tanan pulos gyud humay na. Puros na humay. Yes, sir. Salamat, Wala na gyud during the centralized training. We don't have any. Ang mga idaran ray muka og mais. Pareha namo. Salamat kayo, sir. Sige, sir. Okay, salamat kayo pagasundan ni Municipal Councilor sa Baclayon, Sin Gingging. Basta mga ano kayo manasanay mo. Thank you, paring Atoy. Good morning ito sa itong mga panelists, no?
Ang akong pangutana, akong i-address ni sa gold medalist sa 5,000 o 3,000. Kining imong record nga imong naangkon na sa bago pag natapos nga palarong pambansa, ikaw mo yung record holder ani? Yes, sir. Sa last year sa Ilocos Norte, na break na karon po. So, ikaw may record holder ani nga event. So, sa may nga runner nga threat nimo atong last palarong pambansa. Sa imong gituuhan ba nga mo pildi nimo? Sa Calabarzon. 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 So kining runner sa Calabarzon mo po ni siya second nimo atong last palarong pambansa. Pag siya jud kalingaw ka rival sa long distance sa 5,000 o 3,000, siya po na gold sa Cebu, palaro sa Cebu. Then usahay magpuli-puli ra mig kwan, mudaog mapildi. Na pag karon sa Agosan, wala na siya kay ni kwan man, college na. Nya ni duwa po sila Hong Kong. So kini imong record nga imong na kuha sa palarong pambansa, qualified na ba ka nga maka-appeal ka og international competition? Yes, sir. Nagduwa na po mi sa Malaysia o sa Asian School Games sa Brunei. Then nag-gold din ko sa Brunei o record. So sa ato pa advantage na gyud nimo kay bisan dito sa international competition nakakuha magka-gold. Yes, sir. So after sa nakuha nimo nga gold sa mga international competition, unsa nagpadayon ba gyapon ang imong training? Yes, sir. Whole year may nag-training. Kay among lahi naman among target na level. So aray ko mangutana sa ato ang line good medalist no. Sa imong kaanyag ma'am no, kinsa naka-encourage nimo nga mo-appeal ka ning mao nga duwa? Ang naka-encourage na kayong family. So sa inyong pamilya, doon na po'y mga previous ni silang mga players sa... Ang papa at palaro player sa una. So sa ato pa, ikaw mo'y nag-sunod sa tunob sa imong amahan. Oo. At the same time, siya coach mo karon. Dili. Athletics man siya. So, thank you. So, isa lang, Sige, sige. ni Sir John Maragino. Sir, kining nagpadayon nga Bohol Olympic karon. Unsay mga games nga apil ani? 19 kabok games karon sir nga ato ang gihimo under sa Bohol Olympics. Actually ang ika-20 is weightlifting. Musunod lang weightlifting after ironing nga schedule tungod kay ang atong current nga weightlifting team na karon sa Jensan kaming compete pod for the national championship nato sa weightlifting. Nga ang ga-support pod sa ilahang pag-compete dito is also the provincial government. So 19 sir, nya kani nga 19 sports sir, appeal ni siya sa gisulti na o kaganina nga mga focus institutional sports nato nga may gi-focus nato sa atong province. So medyo ubay-ubay gini siya sir. So naa si basketball, like katong gi-mention ako no, si athletics, si Arnis, si badminton, si swimming, si basketball, si beach volleyball, na po tay boxing karon nga nasa Taloto, and then natay lawn tennis, futsal. So spread around ta dinhi sa Bohol karong mga panahon na sir sa to ang Olympics. Wala tay softball sir. Football ana. Salamat. Okay, mosunod sa pangungutana si Sir JP Morhia, pagasundan ni Bruce Zamala. Okay, JP Morhia from EdCenter/PYDO. So, kuyog ko nila, no, ng atong mga athlete dito sa Agusan del Sur, I have witnessed their ilahang mga paningkamot nga hantod nakuha gyud nila ang ilahang target nga gold. So, na-interview na po nako ni si Julayan ug si Gwen Diaz kay naaraman ni ilang event dito sa
palaro compound sa Patinay. Pero kani si Casey, duha ka Casey, layo ang ilang venue. So, wala ko kaabot nila mo nang akong pangutana anin nilang duha. Duha ka Casey, no? Casey Bilano sa chess o Casey Gamayon sa arnis. So, mga Inday, congratulations sa inyong gold. Ang akong pangutana lang is, sama sa pangutana na po na ko ni Julaya ni og ni Gwen. Kumusta man ang inyong mga trainings nga ipanghimo nga may resulta man sa gold ug unsa po yung mga challenges nga naagian ninyo samtang nagduwa mo padong sa palarong pabansa. So, ari lang taon na ni. Ikaw lang na Casey Gamayon. Actually, sir, katong before ko nidong sa Agusan, kanang nasakit ko adto, na-admit ko daan, ay niapas ra ko nila adto kay na-admit ko. Mo to challenges now before ko ni duwa. Okay, so again, but despite nga sa ato nahitabo kato nga challenge naguha gid gyapon nimo ang gold sa arnes. So congratulations. No? How about you, Miss Bilano? Akong challenges sa jud atong time is katong pag-centralize kay walay mo train ako kay ang mga trainer pud kay mapildiran ako ba. Oto gi dago po kong pasalamat ni Sir John ato nga gidako niya sa Tagbilaran inabangga para lang jud nay makaduwa. Wow, ang mo-train niya, mapildi pa niya, di ba na Okay, sige. So once again, congratulations sa Sige, salamat kayo. Arda ni Bruce Zamala. Sir Bruce. Nalabuan ang maestro sa estudyante. Good morning to our panelists. No? My first question is at akong i-address ni Sir John Torrigosa. How about our team sports? Which sport made a good showing and which showed a lesser performance compared to last year's palaro? Talking about the team sports, ang mi shine ginato is the football elementary, of which we have the silver medalist. So far, because of the grassroots of the football, fully organized and the Regional Football Association, with all the support coming from the provincial government as well as the different football clubs. So, mi shine yun atong football. For the rest of the team sports, wa man ta maingon nga lesser performance. Because, wa mo pod maingon nga, although maingon ta nga, midaog man, malpildi man, pero maingon ka, wala gipod maingon nga, kanabang gilargo lag sweep whatsoever. So, with that, dili lalim if we talk about team sports because it takes how many years to form a group, core group. So, mo na nga, dili man ta usa ka school nga mingon ta specialized lang bitaw ana mo na nga. Because of that, it's not easy to have this team sports niya. We are so fortunate nga to ang football elementary gitagaan gyud og mingon ta this is a history itself because wa pa nahitabo sa Bohol nga football hing medal during di palarong pabansa kay perting disura gid dag-o ng football kay bawag ka Sir Bros because you are part of the football community sa ato ang Bohol. Well, good. Okay, gamay pa lang ko daan dream na gyud ko nga Bohol will make a showing in the national stage. Okay, my second question is either Sir John Torrigosa or the other John answer this. Were there new innovations or new rules or maybe requirements or requisites implemented in this year's palaro? Nabay na mga new rules nila or new requisites nga as compared to last year murag ilang gi pang-require karon? For the rules, maingon ta, it's just only football. Because of previously it is 11 aside. It is just only 2 quarters. But now it is 8 aside.
8v8. Ah, So, where in fact, it is composed of 3, tulo na siya ka quarter. Tulo na Nga, motoy mingon ko, that's the positive side. Sa atong football elementary, nga may chance motong in silver because of that situation kay the field gamay niya unya ato mga bata di kay dagko so di sila gansis din naganay. So mao to nga mi-shine atong mga bata because of the kanang half, it is only half of the pulpits which is 60 by 45 mao ra na inahitabo. Yeah. Ingon ana ang sitwasyon. So first in the history nga may ito nga that's the launching of the 8v8 for the football. That's what happened. But the other sports events so far still the same. Walay changes. Although by this coming ako po inform nga we have another sports event nga we have the kickboxing as well as the karate do. For this coming school year, we will also part of the DepEd School Sports. Okay, thank you very much, sir. Okay, salamat kayo. Si Bob Goodman, aduna pa ilaing ipasupot nga pangutana. Balik na ako sa mga coaches nato and perhaps si Sir John Maraguinot can answer this one. Sir, lack of coaches. Are you open na mag-hire from other province? Actually, dang na mga ming tender sa province Oh, really? o possibility nga magpa-hire sila since we're actively talking to a lot of our sports groups good. And then the good thing about our sports groups is that kibaw gid pud sila unsa ang gidemand nga expectations ni provincial government. And kung tanaw nila, dili nila kaya, usually nag-recommend sila. So we're having discussions right now kung kinsa ni sila nga mga tahon na di sa na ako ipang divulge ilang mga names kay muna we're discussing Percentage lang, sir. Percentage na ma-hire sila. Dakog percentage tungod Dako. kay again we need these coaches to really help us with the training. Di man gid kita in as much as we really pray hard to win, but part of what we pray is that makakuha gitag saktong mga tao nga motabang sa atong mga athletes. Kaya again, producing a good athlete or producing a champion doesn't just only take 2 days, 3 days. It takes a lifetime good. So Hindi siya overnight, no? yes sir, and then ang gitanaw gid nato sir ang ability sa atong coach nga mo develop gid a good relationship with our athletes. Kay sa ato nakit-an man gud sir kani mga bata nato karon nga nasa atong atubangan nganong they were able to accomplish what they're able to accomplish right now is maayo gid kay ilang mga coaches. Very good. Kudos to them. Sa athletes okay ra ba? Bisag kinsa sa inyo mga tubag. Ilado na gid ang pangalan ninyo, nakapatik na gid na sa kuan para ron pumansa. May mga offers na ba from other colleges and universities and ano ang stand ng probinsya bahin ane? Just like ikaw, di ba, you have 3,000 and 5,000, you broke your own records. Sure go, maraming manguyab nimo. Basig Ateneo, UP or something like that. And usap po to, di ba? Ateneo? May nag-offer sa'yo, Ateneo? Yes, sir. You wanted to be a Blue Eagles pala, ha? Oo, soar high. Anyways, unsay kasi ninyo, ane, temptation is just around the corner. Talaga lamang suportado kayo niya, especially Ateneo. Imaginein mo na, board and lodging, baka tagaan pa kag-auto. Di ba? And unsay ikasulti ng province, ane? Unahon sa nato ang athletes. Okay. Naanagid na, di ba? Do, kaysa ilang unyab na eskwelahan mo. Just to be honest. FAU. Ay, very good. Alma mater ko yan. O, di ba? Tamar House. Pasok na. Muntinhola yan. Isa may nimo. Di ka pa pwede, di ka pa eligible, o sa man? If ini pa og college na mobalin sa FAU. Iniga. So, FEU na good. Track and field. Yes. Alright. Congrats. Alma mater lang nato na po. And say, Ateneo. Blue Eagles. Since mo college naman ko, sir, so Babay Bohol. linggo na ko sa Ateneo. At least you bring glory to Bohol before you left. Okay? Sir John, what's your stance on it? Sige, isa pa. Ikaw, Do. School, Do. UP. Yes, La Salog. Ha? Ateneo. Ateneo. Oh, Ateneo.
Patay na tayo dyan, ha? Karoon pa lang, Ateneo. Okay? Ikaw, Day. Wala pa. Di ka pa qualified. Sir John. Kibog yung kaning mga bata, sir, gipang sugda na ginig panguyab. Kay every time nga para rong pambansa, batang Pinoy, ninagi mga modul, ani nila nga mga recruiters for them to be recruited. On the part of the provincial government, malipay may tungod kay ang opportunities nga mabot sa bata is dili lang ingon nga pangbuhol. Meaning tungod kay they're being recruited by the big schools in Manila. They're seeing great potential aning mga bata. Now, we understand nga katong gingon bitaw namo pag start sa atong regarding atong kadaugan nato sa katong regarding ato sa Olympics sa Sivira nga gasugod pa lang ta dinhi sa atong probinsya from bottom up, and part of that is also gradual pod nga increase sa atong investments. Kung ato i-compare gyud ang atong investments versus ubang mga LGUs nga established lang ang mga sports development programs, medyo layo-layo pa ta in terms of the investment gyud. But despite the fact na gagmay patag investment, we're able to produce champions already. Yeah, congrats. That only gets to show nga we're moving in the right direction. Nga bisan pa o ngani pa kagamay ng atong investment for sports, nakaproduce sa tag mga champions. In other words, wala na to gisayangan ng kwarta sa mga bulanon. Kaya we're able to produce these young athletes. So in terms of the opportunities, we encourage mi nila kung mga better opportunities dawatan ninyo na. If tanaw ninyo, much better ninyo na ang opportunity. Kay karon mga bata, gasugod pa kita from bottom up, and we're still on the process of creating our institutional ecosystem for the sports. Gitanaw mo gud nato karon nga dili gyud makalihok si province if dili pa nga na ka grounded pod ang sports development programs nato sa atong mga kalungsuran. Muna karon ga-assist pod mi sa mga lungsod in terms of developing a better sports development program para much better ang atong recruitment and access sa atong mga bata gikan sa mga kabarangayan padung sa province. Kay ang provincial government to kay grassroots man ta dili ta directly nag-recruit sa mga bata. We have to go through the process of searching for these kids. Muna nga natay mga sports clinics sa ginahimo sa mga barangay, natay training nga ginahimo sa itong mga coaches para ani na to makitaan kisa kaning potential nga mga athletes. And then kung ready na ni mga bata mo compete, muna na time nga musulod silang LGU padulong sa Olympics. Kang Olympics mo na mong ginatong premier platform na to qualify our athletes and pull our athletes nga mo na mo representable to higher competitions. Now, part sa atong direction karon sa ecosystem is mo na tong gingon ni Gov nga we need to have a very comprehensive support sa atong mga athletes nga mo connect gikan sa support from grassroots padulong gyud sa education. Mo nang usa sa mga ginahuna ginato karon ug mo po na atong gisugdan na nato karon og overhaul ang atong mga scholarship sa atong provincial government nga competitive dapat ang atong scholarship para natay retention insofar as our youth champions are concerned. Kay kita gyud di kita ka compare kung unsa po nang ipanghatag aning mga eskwelahan na no kay as far as we know murag gyud og complete plus napay allowance plus training pa lang nila dan. They have better coaches nga ibutang, but I'm not saying much better sila sa atong coach, but ang environment dito ug ang opportunity once you're part of the UAAP, then you're able to compete with other big schools in Manila. And then kibota dito very brand savvy ang mga tao dito. Julian, Tamaraos, go. Okay. Sir, nalo kay dugang day sir katong regarding bito kay Jul Ayan sir no kay kanang kani magong I've been to a lot of competitions. Nakita mingato no ko sa Batang Pinoy, mingato ko sa parang pambansa last year. Ganahan lang gyud ako i-highlight ang kadaugan ni Jul Ayan no kay para nato angan nga record holder is just a title. But the feat of defeating, changing the title nga held 27 years ago last year, of which karon usa ka bulanon ang ming break, unya gi-break pag niya balik this year, is actually an outstanding feat. Kaya nga naman, for 27 years, ang fastest runner was kato si Crescencio Cabal of Southern Mindanao. Nga siya gahawid ana nga record for the past 27 years as a fastest runner. Unya karon, ma-proud ta ni mga bulanon nga ang ming break sa 3,000 o 5,000 niya nga categories, usa ka bulanon, a very humble athlete from Garcia Hernandez in the person of Jul Ayan Cañalita. Nga last year gi-break. Unya karon pag yun, nalipay kami pagkadawat sa balita nga gi-break. Actually, iyan ang gi-break yang kaugalingon nga record sa Sivira. So in other words, he is now breaking his own records. Wala na siya ga-break sa
sa uban. So mura nagbulanon, breaking another bulanon's records, pero usara na siya kataw in the person of Jun Ayan Cañalita. Muna nga, we'll take this opportunity po on the part of DepEd and the provincial government to really honor Jun Ayan for creating this history and legacy on the part of Bohol. Kaya for now, ang fastest runner na to, diri sa Pilipinas, si Jun Ayan Cañalita. Okay, salamat kayo. So, nahuman na papunta na itong mga kauban sa media, nining higayunan karon atong hatagag kahigayunan para mo hatag silang closing statement ang atong mga guests. Atong unahon nga muhatag siyang closing statement si Christina Casey Villano. Mga pangkuala man day. Daghan kayong salamat o mayong buntag. Okay, si Gwen Diaz. Thank you for your support and prayer. This estimate will not be possible without all of you. Okay. Si Casey May Gamayon. Mayong buntag sa tanan, daghan kayong salamat og sa nagsuporta. Salamat. Okay. Joel Ayan Cañalita. Una sa tanan, ako nang pasalamat sa Ginoo kay akong gitagaag. Skills na magamit na dari sa track and field o dako sad na pasalamat sa PGBH, Governor Aris Amintado, and PYDO staff head by Sir John Maraginot, and also sa DepEd Bohol, Sir John Torregosa and Ma'am Phil Juarez, and also sa among eskwelahan sa Tabuan National High School, Ma'am Florenda L. Racasa, and also the teachers and coaches and trainers. And sa akong coach, dapat si Coach Jojo and Coach John na sa Sherda. Salamat usab sa pag-guide nila na sa training. Og sa amo ang LGU sa Garcia Hernandez, Mayor Jess Baha, and Vice Mayor Antonia Ladaga. Og sa tanang tao na nagsuporta na daghan kayong salamat, and special mention ni Mona Lisa Pagulong. Daghan kayong salamat kay sa pagpa-stay nila sa ilang bay. Okay, salamat kayo. Arita ni Dr. John Torregosa. May buntag sa tanan. As I said, those that it takes a village to educate the child as well as it takes a whole province to make these athletes become the pedestal of the sports. So it happens because all the people, the Bolano people, headed by the Honorable Governor Aris Amintado, our schools division superintendent, Dr. Fel Juarez, the rest of the stakeholders here, Kamuntanan, Kitang Tanan, nagkayusa, mitabang, pag-ampo, suporta, tanan mga resources, just to make sure nga ato mga bata ma-develop not only in their in sports but also as well as to their capacity sa ilahang development silang kagalingon. So with that, thank you so much again on behalf of the DepEd family for SD Bohol. Dako kayo namang pasalamat sa ato ang Honorable Governor Aris Amintado, the board, the ADC, Sir Chippy, Sir John, the PYDO, the local government unit who always support our athletes kay mingon ta without the support, imagine mingon tag in going to and pagpapauli, they are gikuha gini sila mga local government units. So ingon ana ang support sa usag-usa. So again, these achievements will not be happen without the full support coming from the people of Bohol who work hand in hand para lang atong ma-achieve ang atong goal, which
this achievement that we have. And praying still that we, again, it is not only we will not stay on that 19, but we are leaping from 19 to increase or more gold medals in the coming Palarong. Ito sa atong probinsya dito sa Palarong Pambansa, nga mo po iming tabang sa Sivera nga mulan sa 4th place sa Palarong Pambansa. Nadungga nato karong buntaga nga it really takes a whole province to raise a champion. Ug atong nadunggan pod gikan sa atong mga athletes sa atong partner sa DepEd nga kung dili gid kung naay mga leaders dinhi sa atong probinsya nga mo gimihatag og espasyo para sa atong mga kabatan-unan to be the best versions of themselves. Ni Governor Aris Amintado, sa atong sangguniang panalawigan si Vice Governor Nick Besas, sa atong mga members sa ato ang SP Committee on Youth and Sports, sa akong mga kaubanan sa provincial government, sa Education Development Center, si JP nga mo giming uban o bing representar sa atong probinsya dito sa Palarong Pambansa, sa akong mga kaubanan sa Provincial Youth and Development Office, sa DepEd-DO, tungod kay wala gyud nila pasagdi ang atong mga bata, ug ilag yung gigamit sa saktong paagi no ang atong resources nga gihatag nato nila gamit ang atong Special Education Fund. Pasalamat usab sa atong plakan nato ato maginikanan ang atong mga miyembro sa mga kabarangayan, komunidad ug eskwelahan. Ug sa atong Provincial Information and Media Office, daghan kayong salamat for giving us this platform. You know, stories like this are way of inspiring a lot of Boholanos to become champions like our champions here before us. Again, dili ni mabuhat kung dili magtinabangay. Kanatong tanan, let's look forward to more gold medals, to more medals and accomplishments on the part of the province. And before I conclude, akong imbitaron ng atong mga bulanon nga mutanaw sa atong sa atong nagpahigayon nga Bohol Olympics karong adlaw nga atong second day. Unya na sa ato ang Facebook page karon ang standing sa atong mga lungsod insofar as their medal counts. Again, daghang salamat ug sa kaplunay, Abante Bohol. Okay, salamat kayo sa mga guest speakers. Salamat sa itong mga kauban sa media. Sa mga estasyonan sa radyo nga napagkayap sa atong tulumanon. The Capitol Report sa ngalan ni Governor. The Capitol Report. Salamat ug maing buntag kanatong tanan.